Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Erwin Tulfo. Balak bumili ng Philippine Air Force ng fighter jet para palakasin daw ang tanggulan ng bansa sa panlabas na kalaban. Pero ang T3, hindi kailangan ng jet para labanan ng mga kriminalidad. Kidlat ang tuligsa ang aming armas. Dito tatamaan ng mga korap at kriminal. Matutupok sa amin ang kanilang anumaya't katiwalaan. Ako po si Rafi Tulfo. Habang nasusunog sila mga tol, nag-iinit naman ang aming pagmamahal. Kaya bukas palaging pinto ng aming serbisyo publiko. Ako naman si Ben Tulfo. Tuloy po kayo sa bahay ng balitaan at bakbakan. Narito naman ang mga balitang dapat aksyonan ngayong Merkules. Naglipa ng mga computer shop sa likod ng isang paaralan sa Muntinlupa. Inireklamo ng mga magulang ng mga kabataan. Imbis kasi sa klase, sa mga laro raw nawiwili ang mga kabataan. Sa Taguig naman, pinatayong kawayan, bakod ng DSWD, pinagpugaran na raw ng mga kiti-kiti. Ang resulta, pagtaas ng mga kaso ng dengue. Puksay natin ang ugat ng problema. Sa Violante, pulis na nagmamaneho ng motor walang helmet. Pulis na may angkas na wala ring helmet. At pulis na nakuniforme pero nakatsinelas. Mga pulis na pasaway. Pag-usapan natin mamaya. Ginang na 4 na taon nang hindi makabangon at paralisado, tinulungan po ng Rescue 5. Isang dating hold-upper sa Luneta na pasimuno ngayon sa paglilingkod bayan sa mga kapatid nating dumagat sa sasalutuhan natin ang nagawang pagbabago sa buhay. At sa Attorney on Call, iba't ibang problemang legal ay dinudulog kay Attorney Mel Santamaria. Action na natin live, balitaan at serbisyo publiko. Umpisa na! Kahit wala sila ng mga oras, kung may smoke. Tol Rapi, Tol Ben, mga kapatid, sakit sa damdamin at sakit sa bulsa ang nagudyok sa isang ina na lumapit na sa T3 para tumulong sa kanyang problema. Ang anak kasi niya, pati ang mga kaklase nito, na-addict na sa paglalaro ng computer games. Ang isa pang problema, may pasugalan din daw ang hilera ng 15 computer shop na nasa likod lang ng kanilang eskwelahan. Narito ang report. Sa araw-araw na pagbibigay ng bounce sa kanyang anak, natuklasan ng isang ina ang kanyang pinaghihirapang pera sa pagbubulakbol lamang ng anak na pupunta. Sa sumbong ng isang ginang sa T3, ang eskwelahan daw na pinapasukan ng kanyang anak sa Muntinlupa. Abay, nasa likod lang ang mga computer shop. Ayon pa sa email ay pinadala sa amin, 15 computer shop ang namemerwisyo sa pag-aaral ng mga estudyante doon. Para kumpirmahin ang sumbong, isang asset ng T3 ang pumunta nga sa lugar. Pagdating namin sa lugar, walang kawala sa aming kamera mga minor de edad na naglalaro sa mga tabi-tabing computer shop at mga estudyante. Mga naka-uniforme pa naman. Game. Nasaan baril mo? Yan pa baril mo, yan. Ang ganda-ganda ng baril ko, pwede makakita ng panty. Ang galing mo naman ito. Yan ba ang natututunan mo sa pagpasok mo sa computer shop na yan? Hindi din nakawala sa aming kamera mga estudyanteng walang tigil sa pag-itit buga ng kanilang mga sigarilyo. Ay, di ba nitotoy naninigalilo ka? Ito nga si Utoy, ang galing magpalabas ng usok sa kanyang ilong. Bagong teknik ba yan, iho? Sa patuloy na pag-iikot ng aming asset sa ibang computer shop, ito ba ang aming ikinagulat? Hindi lang pala ito gaming station, kundi sugalan din ng mga estudyante. Ano ba yan? Kano yung naabot ng pustahan dito sa Dota? Naabot ng 15 mil? Kaya magkano pustahan nyo ngayon dyan? 450 pesos. Agad din kami nagtanong sa mga estudyanteng nakatambay. Yung mga nagkakating dito lahat sa computer shop. Ang security guard naman ng subdivision, tila bulag at bingin na ata sa kanya nakikita at naririnig sa lugar.
Ayan, Jesus Maria, kaawa-awa yung mga magulang, tol, mga Ben, na makita magulang. ng ating mga tauhan, yung naabutan nila. Kanina nakita po yung bata, parang paslit pa, naninigal yun Yun na nga, second year high school lang yun. Second high school. Yun eh, nagkandakuba yung magulang nila sa paglalaba, pagpapaneho ng jeep. Ay, dahil public school yun eh. Ay, hindi lang naisip na, biro mo pustahan, 15 pesos. Anong ginagawa ng mga kinaukulan tulad ng principal, teacher, barangay chairman? Oo, tulog-tulog. Pero mas maganda gisingin natin yung mga magulang. Ay kaya nga mga tol, bukas ibibigay natin ang ginawang aksyon ng T3 kasamang operatiba ng Business Permit and Licensing Office of BPLO ng Muntinlupa. Abangan ang pagbabagong mangyayari. Teka muna, baka hindi action yung mga taga Muntinlupa. Bakit naman? Bakit naman? Anong info mo? Ano ba yung... Anong intel mo? Mukhang may speed ka sa bilin. Diyan kasi sa Muntinlupa, Ha? meron akong alam, Ha? tatay ng isang opisyal. Oh, Tatay ng isang, maraming opisyal sa Muntinlupa. marami. Muntinlupa. Okay, yeah, oh. Nangungutong sa transport group. Nangungutong sa mga Tatay ng opisyal, establishment. Tatay ng isang local official. Sino yan? hindi na siya nahiya na yung anak niya nakapwesto. Ang Ay, naku. kapal nga ng mukha, sabi nga ng Ay, anak. naku. Tay, hati tayo dyan. May problema raw sa diskarte ng isang kapitan ng social welfare sa Taguig. Tinakpan ang compound ng mga squatters at binakura ito, kaya naging pugad ng kiti-kiti. Ang resulta, nagmukha na silang matapobre, sila pa raw ang naging sanhi ng pagtaas ng kaso ng dengue sa lugar. Layunin lang ng mga kawayang bakod na ito ang maitago ang mga squatter sa barangay Fort Bonifacio sa Taguig City. Pero ang kapalit nito ay ang pagdayo ng mga kiti-kiti at lamok. Simula nang maitayo ang mga bakod, 3 katao na nagpositibo sa dengue. Isa si Bernal sa mga naging biktima ng lamok na mamahay sa mga kawayan. Nung inadmit ako, nung din-laboratory ako ulit, positive na agad ako ng dengue. Nung paglabas ko, yung kasunod naman yung anak ko. Proyekto ito ng kapitang si Direk Lino Cayetano at ng Social Welfare and Development Center for Asia and the Pacific. Medyo squatter na squatter ang dating. May mga nakasando, may mga nagsusugal, may mga ibang hindi kaaya-aya tingnan. Lalong sumama ang loob ng mga taga rito. Ayon na nga raw sa kanila ng mga opisyal, binigyan pa sila ng problema. Bali, ito po yung isang sample ng isang kawayan na bubutasan ko. At tingnan nyo ha, isang kawayan pa lang to pero napakaraming kiti-kiti. Sa dami ng kawayan na yan, libo-libong kiti-kiti ang makukuha mo dyan. Yeah. Pero, ipinagtanggol pa ng SWADCAP ang kanilang proyekto. Actually, may ginawa na ho kaming preventive measure dyan. Yung mga NADS, before dun sa sa una, meron ng butas yan para hindi mag-stagnant. Missing in action naman si Cap. Ang sabi naman po nung City Health, nung nag-inspect sila, pwedeng ang cause nga talaga dun sa bamboo. Ayun naman po pala eh. Bakit walang aksyon na ginagawa laban sa problema? Kayo rin ang lamok na kumakagat sa mga squatter na ayaw niyong makita. Pwedeng lumipat sa ibang lugar at makabiktima rin ng iba. Para linawin ang reklamo ito, kausapin natin si Mr. Patricio Baet. Siya yung talagang nakatutok sa problemang ito na Ayan. pwedeng magbigay ng solusyon ng taga-DSWD, SWD CAP. Magandang hapon po, Sir Tricio. Magandang hapon din po, Mr. Roton po. Opo, Sir, yung pong problemang na-feature namin ngayon, kung nanonood po kayo sa T3, yung pong mga kawain na pinagpupugaran po ng mga kiti-kiti at naging sanhi po ng mga maraming nakakasakit na ng dengue. Ano po bang pwede nating gawing action dyan, Sir? Actually, sir, may action taken na po yan noong pang July 11. Nagkita-kita na po kami ng Sanitary Division Yes, sir. ng Taguig City Hall at saka ng mga barangay official po. Ang napagkasuntuan po namin, ang Sanitary Division ng Taguig City Hall mag-susupply sa amin ng mga tinatawag na substance. Bukod po dyan, Sir, di ba dapat nagpo-fumigate kayo? Periodically or regularly? Yung nagpapa-usok? Actually po, meron po, listing. Hindi na po pwede yung pausok-pausok eh. So, ang ginagawa po namin, parang linis din doon sa amin. Okay. And then, actually, meron na po kami ng hakbang na ginawa dyan. Ginagawa na po namin ng mga quads. Ang ginawa po namin, nilagyan namin ng semento.
Yan yung mga kuha niya. Oh, Yung mga sir, kawayan. may suggestion sila, Tol Erwin, Tol Ben. Bakit hindi nyo lang daw butasan yung kawayan para butasan. hindi na magkaroon ng tubig? May butas po. Actually, may butas po yun. Okay. So, yan, yung tinuturo po doon sa kawayan. Oo nga, may nga, binutasa oo nga. po para dumire-diretso yung tubig. Kaya ngayon, kung medyo kailangan pa rin po ang ibang aksyon, we are doing it now. Pero pinakamagaling dyan, sir, kung sakaling binutasan nila, hindi pa rin dahil malalim yung, butas. yung parang sumasalo doon, bakit hindi nila nang takpan yung bawat butas nung sa itaas ng sinasabing buho o kawayan na yan? Correct. Yung sa Kami gayon lalagyan po na semento ngayon, yung bawat butas, at tatakpan pa ng yan. Okay yan. Opo. Pero alam mo, Yung pinakamaganda ibabaw pa rin resulta. makapasok. Pero ang pinakamaganda dyan, sir, para wala na maraming usapan Wala. pa, medyo magastos nga lang, palitan yan ng mula buho, palitan ng kahoy. Kahoy. Oo. Di ba, sir? Yan nga po. Bakal. Yan po ang kautusan din ni Secretary, Sige. Secretary Suliman. Sabi po, kaya nagreklamo yan. din po yung mga kapitbahay namin, yung mga good neighbors namin. So, ang ginawa po namin, ang sabi ni Secretary, kung conflict Alam mo. negotiation po yan, temporarily, lagyan muna natin. Alam mo, kawayan. Sir Bait, alam mo, maganda yan dahil makakatulong pa kayo. Ika nga money for food program. Ha? Bibigyan mo ng trabaho yung mga magtatayo ng bakod na yan. Isa pa, sir, ito naman siguro parang dahil mahihirap yung mga tatamaan ng dengue dyan, baka makuha dun sa CCT. Conditional cash transfer. O yung sinasabi kasama ko, na ibig dyan. sabihin yung food for work program. Yun. Bibigyan ka ng pagkain, pag nagtrabaho ka dyan. Palitan mo ang buho. Yan, Ayan. ng kahoy. Oo. Kayang-kaya yan, Mr. Bait. Ang program na po yan, sir. Ayun. Okay. Tapos ba, Tol Rapi, linawin lang natin, nabanggit natin si Chairman Lino Cayetano. Walang kinalaman si Chairman Cayetano rito. Di ba, sir? Kayo dapat ang nakatoka sa problemang ito, Mr. Baet, sir. Pero coordinated po namin sa local government. Ayun. Okay. Hindi, nais natin linawin. Yung barangay chairman, walang kinalaman dito. At bagkus, DSWD talaga dapat. National government yan. Ang may, yeah. Walang kailangan local government. Salamat po, Mr. Patricio Baet, sir. Maraming salamat din po at medyo nagkalinawagan na rin kung sa problemang ito. Yes, sir. Okay. Sa ating videolante, mga pasaway na pulis sa kalsada, huling-huli sa aming kamera. Paano nga naman sila susundin ng taong bayan kung sila mismo ang lumalabag sa batas? Habang nag-ikot ang T3 sa Kamaynilaan, ito ang aming naispatan. Ang mga tinaguriang tagapagtanggol sa daan, numero 1 pasaway sa kalsada. Eto't panoorin. Etong pulis na ito, pagbaba sa building diretso sa motor, sabay sibat. Ayos, sir. Mukhang nakakalimot tayo magsuot ng helmet, ha? Isa pa itong bossing natin, may angkas pang sibilyan, wala din namang suot na helmet, ha? Si Boss Chief, mukhang hindi alam ang proper uniform. Sir, talaga bang nakatsinelas kayo kung dumuty? Kung hindi man kayo naka-duty, bakit naman nakalitaw yung uso ng baril ninyo? Panakot ba yan, sir? O pamporma mo? Paano naman kayo susundin yan, mga sir? Kung nangunguna kayo sa pagsaway sa batas, mukhang nakakalimot ata tayo, ha? Baka naman gusto nyong magkaroon tayo ng Lecture 101. Kung meron kayong nakitang katiwalian, maling sistema o mga problema sa lansangan na hindi na-actionan, ipadala nyo lang sa aming email na vigilante@gmail.com. Magmasid, makialam, maging vigilante. Para sa inyong mga problemang legal, isang dahil na lang ang attorney on call. Kasama natin dyan ang super attorney na si Attorney Mel Santamaria. Punta natin siya, attorney. Maraming salamat sa iyo, Rafi. Si Alan may stepfather na mukhang inaangkin na yung mga naiwan at napundar ng kanyang namatay na tatay. At si Maria naman, gusto na mag-resign, mukha atang ayaw pag-resign ng kanyang nagpapatrabaho. Mamaya papayuhan natin sila, Rafi. Balik muna sa iyo. Salamat po, Attorney Mel Santamaria. Susunod sa T3, ang OFW bagong bayani raw pero may limot na bayaning binigyan ng pansin ng Rescue 5. Abangan! At bangkay ng isang babaeng natagpuan kagabi sa Fairview, biktima, walang pagkakakilanlan.